Magandang araw at magandang buhay, lalo na sa ating mga minamahal na mga senior citizens na pensioners sa SSS. Sa araw po na ito ay meron kayong dapat na malaman na balita para po sa inyo pong magaganap na pensyon na matatanggap sa buwan po ng Nobyembre. May pagbabago po ba sa araw ng inyong payout? Atin niyang pag-uusapan. Attention sa lahat ng mga SSS pensioners. Pensyon ng mga senior sa SSS sa November mai-release sa October. Ating alamin ang buong detalye sa balitang ito. Ang punto po na video kong ito ay ipapaalam sa ating mga minamahal na mga senior citizens ang kanilang payout po sa buwan po ng Nobyembre at para po makuha po nila kung ano yung dapat na malaman nila na balita patungkol po dito. Kaya naman kung bago ka dito sa aking YouTube channel at gusto mo ang itong content, inaanyayahan kita na tapusin mo ang video nito hanggang sa dulo nang sa gayon makuha mo ang punto ng video kong ito. At kung ikaw ay gusto mo ang itong content na pinag-uusapan ang payout ng ating mga senior citizens, ang update patungkol sa mga balita ng ating mga senior citizens at mga balita at ano pang bagay na patungkol po sa ating mga senior citizens, ay isubscribe mo na ang aking YouTube channel. Dahil araw-araw po ako nagagawa ng mga contents para po sa ating mga minamahal na mga senior citizens nang sa gayon ay ma-update sila kung ano na ba ang ganap, ano na ba yung mga dapat nilang malaman patungkol po sa payout na kanilang makukuha. At i-bell notification mo na kapag tapos mo lang na-subscribe nang sa gayon ay maging updated ka sa mga latest vlogs na ina-upload ko. At ngayon po, pag-uusapan natin ang magaganap na crediting schedule sa buwan po ng Nobyembre. Bakit? Para ma-advance. Pag-uusapan natin yan. Pagkuha ng base ang SSS Circular Number 2020-024. Ito ay tumutukoy sa ating mga SSS retirement, partial disability, total disability, and death or survivor pensioners. Ito po ay para sa mga nagtatanong kung kailan po ba i-credit ang kanilang pensyon sa SSS. So may number 1 dito nakita niyo sa baba. The schedule of crediting of regular monthly pension shall be as follows. May nakita kayong date of contingency. Kung ikaw ay may date of contingency na 1st to 15th day of the month, ikaw po ay first batch at makikredit po ang iyong pension sa unang araw ng buwan. At kung ikaw naman ay may date of contingency na 16 to the last day of the month, ikaw po ay second batch at makukuha niyo po ang iyong pension sa 16th day of the month. But meron po siyang exemptions. Sabi dito, if the credit date falls on a Saturday, Sunday, or holiday, the pension shall be credited on the last working day before Saturday, Sunday, or holiday. Ang ating tingnan ang kalendaryo ng Nobyembre. So dito po, nakikita po natin na ang unang araw po ng Nobyembre ay araw po ng Sabado. At sabi doon sa nakasaad na binasa natin kanina, kapag ang crediting schedule ay napupunta siya sa Saturday, Sunday, and even holidays, so ang mangyayari po ay maa-advance po yan into the last working days. Kaya naman, balikan natin ang kalendaryo po ng Oktubre, what I mean. So dito po, ang last working days natin is nandyan po sa October 30, 2025. Kaya po, i-expect po ng ating mga minamahal na SSS pensioners na sa araw na po na yan ay meron po magaganap na payout sa inyong SSS. Pero, nakadepende din po yan sa inyo pong mga bangko kung kailan po nila i-credit ang inyo pong pension. Kasi nakadepende po yan sa bangko. Ngayon naman ay pupunta tayo sa second batch. Kung ang kanila bang pension ay ma-advance. At ang sagot po ay opo. Dahil sa mga second batch na may date of contingency na 16 to 31st of the month
is ang inyo pong payout ay sa 14 po ng November. Dahil ang 16 is araw po siya ng linggo. At patuloy nating ipinapalam na kapag linggo, sabado at holiday, hindi po yan makikredit ang inyong pong pensyon. Sa mga kinakailangan po magpa-akop sa last day of November or last week of November, kinakailangan po kayo magpa-akop. Dahil ito po ay para po sa inyo pong kapakanan na hindi maputol po ang inyong tinatanggap na pensyon sa SSS. Yan po, isalasay ko ang dapat ninyo malaman patungkol po sa akop. Ano magpa-akop, sir? Saan ba lakarin iyong akop? At sa puntong ito ay gusto kong ilahad lahat ng kanyang kasagutan dahil alam kong siya ay nangangailangan ng kasagutan sa kanyang katanungan. Kaya naman, attention sa lahat ng mga SSS pensioners, may dapat kayong malaman na pagbabago sa AKOP 2025. Paano ba magpa-akop? Maaring mahinto ang inyong pensyon kapag hindi po kayo magpa-akop. Kaya naman, kunin ninyo ang lahat ng detalye na aking isasalaysay ngayon. Opo, hindi lang po ano yung sagutin, kundi ibigay ko lahat-lahat talaga ano ba yung akop, bakit kailangan magpa-akop, at iba-ibang bagay. Kung ikaw ay isang SSS pensioner, ang video na ito ay para sa iyo at meron kang dapat malaman. Malaking pagbabago. Then naglabas po sila ng revised guidelines on the annual confirmation of pensioners or AKOP program. At nakabase po ito sa SSS Circular Number 2023-013. At yan ang balita na ihahayag ko sa inyo ngayong araw dito sa ating content. Ano ba itong sinaad na revised guidelines on the annual confirmation of pensioners or AKOP program? Pag-usapan natin kung ano ba yung AKOP program, ano ba yung in-revise, at ano yung dapat mong malaman na pagbabago dito sa AKOP na programa. Let's go! Para sa kalaman ng lahat, ang Annual Confirmation of Pensioners Program ay para sa lahat ng retirees, residing abroad, permanent total disability pensioner, survivor pensioners, dependent, minor or incapacitated child or children and their guardian shall be required to report for the Annual Confirmation of Pensioners Program or AKOP. Ano nga ba ang ibig sabihin ng AKOP? So ito ay para sa lahat ng mga pensioners na kinakailangan nilang mag-report sa SSS para update at ma-ensure na mapanatili at mapatuloy ang kanilang monthly pensions. And subject to their continuing eligibility to the said benefit in accordance sa RA 11100 or Social Security Act of 2018. So, kinakailangan gawin nito ng mga pensioner nung nasabi ko kanina. Sino-sino nga ba ang required na mag-report for their AKOP? So, unang-una, ang mga retirement pensioners residing abroad. Pangalawa, yung total disability pensioners. Pangatlo is yung death or survivor pensioner. And pang-apat is dependent child or children under guardianship. And panglima is retirement pensioner residing in the Philippines who are 80 years old and above. And actually, ito yung isa sa mga ni-revise kasi noon kapag 80 years old ka, exempted ka. Ito ay binalik ngayon ni SSS na starting this March 2024, lahat ng mga 80 years old and above na nakatira dito sa Pilipinas na SSS pensioner, kinakailangan na po mag-file ng annual confirmation of pensioners. Pero sa mga below 80 dyan, na may some notification si SSS na pwede kayong paanuhin ng AKOP. So, in a certain circumstances lang po yan, pero hindi siya required. Kasi nagbe-verify yan si SSS kapag need ka mag-report for AKOP and need ka mag-report sa SSS at mag-notify siya sa inyo, then you need to do it. So, kailan ba dapat mag-report kay SSS for AKOP? So, every month of birth of the member, retirement of total disability pensioner, deceased member for death and survivor pensioner, member or deceased member for dependent children under
guardianship. Yan po yung impormasyon. So, every month birth sa member na nakasaad dito sa so huwag niyong kalimutan na nakasaad na dito yung dapat nating malaman o kung kailan ba tayo magre-report sa SSS for AKOP. Baka kayo nagtatanong, sir, pwede po ba kaming mag-advance ng pag-comply para sa AKOP? Yes po, allowed po na mag-comply sa AKOP ng mang-aga 2 months before ang birth month po. Yan po ay nakasaad sa bagong revised na guidelines sa SSS. Paano ba mag-report for AKOP sa SSS? Pwede mag-report with personal appearance and pwede din mag-report without personal appearance. So medyo hindi siya clear, no? So let me elaborate this. Okay, pwede ka pong mag-report through personal appearance. So ano pong ibig sabihin yan? So pwede kang pumunta sa pinakamalapit na SSS branch sa inyo and ang tawag po doon is over the counter. Yan po ang unang pwede nating gawin. So kung hindi ka makapagpunta doon sa mismong area ng SSS branch, pwede po tayo mag video conferencing. But sa sinabi ng isang personnel ng SSS, meron po silang pilot testing, or ibig sabihin hindi pa lahat ng branches ay pwede nito, but limited pa po yung mga pwedeng video conferencing kasi naka-pilot testing pa nga. And pwede ding without personal appearance. So ang without personal appearance, so hindi kinakailangan yung presensya mo. So pwedeng mail, kaya may makikita kang mailbox sa sa SSS branch, yan, pwedeng ilagay mo lang doon. And also, pwedeng electronic mail, so kagaya ng email, so Gmail, pwede din yun. Pwede kang mag-send ng concerns or pwede mong isubmit ang report mo for AKOP sa SSS through email. And also, pwede din yung guardian. Example, yung tao mismo ang hindi makapunta sa area kung saan ang SSS branch, pwede namang authorized person as long as that authorized person is you are fully trust with, no? Yan po ang paano ko po mag-report sa AKOP for SSS. Ngayon ay dadako na tayo kung ano ba yung mga requirements na dapat mong i-prepare para sa AKOP compliance. Una, yung AKOP form, kinakailangan i-filled out mo yun ng tama para mas okay. And also, IDs kinakailangan, and chest photo. Sir, bakit may ganun? May chest photo. So ang chest photo is para yung ito sa mga without appearance. So example, sa email, ito ay kinakailangan talaga. So ano ba yung gagawin? So magpicture lang po na may hawak na magazine or news stroller, yon. Pero kung personal naman pong pupunta doon sa area, di na po kailangan. So ito ay para lang sa mga without personal appearance or hindi makapunta sa area. And also for video conferencing, so ang gagawin lang po ni member is mag-appoint siya ng call and request sa SSS personnel mismo. So ano-ano ba ang mga required information during sa AKOP compliance? So ito po ay dapat nyong bantayan at dapat nyong i-include ng mga informations kasi kinakailangan po ito. So una is SSS number of member or deceased member. Pangalawa is SSS number of surviving spouse and dependent children who are 18 years old and above. Kasunod na po yun is home address, mailing address, email address, mobile number, PhilSys number if available po. So, kinakailangan po lagyan lahat ng active at ginagamit po ng mga information dito kasi yun po yung basihan nila if there's something na kinakailangan pong kausapin ng SSS, and also para makomplete nyo din ang mga required for compliance at wala kayong mga mali. So ano mangyayari kapag hindi ka makapag-comply ng AKOP sa SSS?
So non-compliance will result to automatic suspension ng pension. So benefit for 1 month. So hindi ka na po makapagtanggap or mahinto siya, and babalik lang po yon kapag matanggap nyo na po yung makapag-comply na po kayo sa lahat na kinakailangan para sa AKOP na requirements, kasi kinakailangan po kasi na meron report yearly para naman po malaman ni SSS kung kayo po ba ay active or kayo po ba ay merong mga report na binigay. And also meron tinatawag na automatic cancellation. Ito ay mangyari sa isang pensioner, or what I mean sa pension mo after 2 years from the month of suspension. Yung hindi ka talaga anong tawag dito, na comply sa yung AKOP na yearly na ginagawa. So may tinatawag na automatic cancellation. So yung mga na-cancel naman po, kapag makapagbigay po kayo ng documents for AKOP report, so mababalik naman po yan yung inyong pension. And kapag kailan po ba may babalik kung cancel na yung pension? So mababalik lang po yan kapag comply na, and after 2 months po yung maibalik po. So baka may mga nasa States or nasa abroad ngayon na mga pensioner. So paano ba sila mag-process ng kanilang AKOP? So pwede nyo pong i-process ang inyong AKOP through email po, kagaya na sinabi ko kanina sa video. So yun lang po yung process or yung mga documents na needed po ninyong i-submit sa email po. And yun, pwede po kayo maka-comply ng AKOP through email. At yun po ang mga impormasyon na dapat ninyong malaman sa revised na guidelines for AKOP program, na sana ay meron kayo nakuha na dapat ninyong gawin. At kung mayroon pa kayong mga katanungan na dapat nating sagutan, bigyan ng atensyon, so just comment down below. Kung mayroon na akong kulang na hindi pa nasabi dyan sa vlog, pagpasensya nyo na, pwede nyo pong ilagay dyan kung mayroon pang kulang. Pero kung okay naman, maraming salamat po sa panonood. And if you have a lot of things na gustong ipasagot sa akin yang bigyan ng pansin na masagutan ang iyong katanungan sa iyong isipan. And I hope na yung mga sinabi ko clear sa inyo at nakakatulong, dahil I just want to help po sa mga pensioners, lalo na sa mga SSS pensioner. Kasi nung nakagawa ako ng SSS vlog, kasi marami kasi ang nanood, and marami kasi ang parang yung mga viewers ko ay they're always watching kung ano yung SSS update. So ito ay sa mga SSS update na kailangan kong ibigay sa inyo, na nasanay nakapagbigay ako ng tulong. Kasi kapag good news or kinakailangan nating asikasuhin ng mga bagay, I just want to use myself para makapag-send sa inyo ng mga information which is related to that. And salamat sa palagiang pagsuporta at panonood ng aking channel. And it's very hard for me creating the content, no. And actually, I'm not an affiliate of the SSS. Isa lang po talaga ako sa mga nanaliksik sa mga dapat pong impormasyon na mapakinggan ng sambayanan. Paano ba mag-comply ng AKOP? I-explain ko ito ng mabuti para makuha ng ating mga kababayan. May 4 tayo na pamaraan paano mag-comply ng AKOP sa SSS. Una na dyan ang through personal appearance. Ibig sabihin ng personal appearance, ikaw mismo ang pupunta sa pinakamalapit na SSS branch at dalhin ang mga dokumento na i-mention ko at isasabi ko mamaya-maya lang. Pangalawa, meron din tayong tinatawag na through email compliance. I-send mo lang through online ang lahat ng mga dokumento, picturean mo at i-attach file mo lang, tapos send. At antayin ang notification ni SSS sa inyong ginagawang email sa SSS sa inyong AKOP. Meron ding through mail compliance at saka yung through Dropbox compliance. Ngayon, kasi maraming nagtatanong sa akin, Sir, paano ba gawin ang AKOP na through online?
The best way na mag-comply kayo sa AKOP through online is itong pangalawang option na through email compliance. At akin itong ibibigay sa inyo ang mga impormasyon na dapat ninyong malaman when it comes sa email compliance. Step by step natin para makuha ninyo talaga kung paano ba mag-comply through online. Kasi yan mostly ang masasagap ko na katanungan sa mga vlogs ko. And this time, ito na talaga yung panahon na i-explain ko ng isa-isa para hindi naman kayo magtanong pa ng paulit-ulit at para clear sa inyo ang information sa paano ba mag-comply. At malaman nyo din ano ang mga documents na kinakailangan sa pagpaakop. Baka yung iba wala pang idea kung ano yung gagawin nila or dadalhin nila, fill upan nila ng mga documents. Patunay na ito ay concern ng ating mga kababayan at hindi pa nila alam ang mga dapat gawin sa pagpaakop. Dahil yung iba nagtatanong sa akin, "Sir, nandito ako sa abroad, ano yung dapat kong gagawin para makapagpaakop ako at maging active ang aking tinatanggap na pensyon?" So ito na po yung kasagutan at gusto ko lang po ipaalam na kung alam nyo na ang paano magpaakop, so ito pong video nito ay para po sa hindi pa marunong magpaakop. At para less hassle ka sa pagpunta dito sa Pilipinas para magpaakop, gawin nyo lang po ang akop through online. At ating isa-isahin ang dapat nyo gawin kapag magpaakop kayo through online. Atin na sisimulan. Kung gusto natin ang process through online sa pagpaakop, una nating i-consider na dapat meron tayong SSS number before tayo makaproceed sa next process nitong online akop na pamaraan. Ano-ano ba ang mga dokumento na dapat i-comply para sa pagpaakop? Una na dyan ang AKOP form. Ang AKOP form po ay i-filled out nyo lang lahat ng detalye na kinakailangan at pagkatapos i-print nyo lang po kasi downloadable na naman po siya sa Google. Ipapakita ko mamaya-maya ang mukha ng AKOP form. Pangalawa is yung self-declaration form. I-explain ko mamaya kung ano ang ibig sabihin nito at ang self-declaration form ay para sa mga survivor pensioners. Pangatlo is yung 2 valid IDs. Pang-apat is selfie photos with newspaper. Ipapakita ko mamaya-maya ang mga examples para meron kayong idea kung paano gawin. At ngayon gagawin na natin ang step-by-step process sa ng iyong akop through online. At saka ipapakita ko rin ang mga pictures, mga forms, samples para naman meron kayong guide or makita ninyo agad yung mukha ng mga forms na inyong i-filled out. So atin nang simulan ang pag-discuss nito. Ang una mong gagawin is mag-download ka muna ng AKOP form through online. So i-search nyo lang AKOP form SSS at maraming lalabas. At ito yung example ng form na inyong i-filled out. So ang gagawin ninyo diyan is i-download ninyo at saka i-filled out at saka picturean, scan at saka i-send doon sa email. Ito yung mukha ng AKOP form. Ito ay may 3 kopya na dapat mong i-filled out ang lahat ng detalyeng kinakailangan. Kinakailangang tama ang naisulat ninyo. Ngayon naman ipapakita ko sa inyo ang self-declaration form. Ito po yung ang form ng self-declaration at ang self-declaration form po ay para lang sa mga survivor pensioners on non-marriage or non-cohabitation. Kung ikaw ay belong sa survivor pensioners at hindi ka pa nag-remarriage or non-cohabitation, so ito po yung ipasa nyo din at i-filled out lahat ng mga kinakailangang impormasyon. 2 valid IDs at saka ito yung mukha kung paano nyo magpicture ng newspaper na kakahawak
at saka makita po yung mukha ninyo. Kailangan yung newspaper is klarong-klaro at saka updated. At saka ngayon, kung plano nyo na talaga na i-send ito sa email, ang gagawin nyo lang is i-on nyo po ang Gmail account ninyo at saka i-attach a file. Ang una natin gagawin is mag-search sa Google ng SSS branch email address para po makakuha tayo ng email address kung saan may pinakamalapit na SS branch sa inyo. At kung nakakuha na tayo ng SSS branch na email address, so i-open na natin ang Gmail account. So may nakita tayong from, for example akin, to yung mga o yung email address ng SSS na malapit sa inyo. Ang kasunod na gagawin is kapag nakita nyo yung clip na sign, so ang gagawin nyo dyan, i-attach nyo lahat ng mga documents. Ano po yung mga documents na i-attach? Unang-una po yung ACOP form. Pangalawa is yung self-declaration form para sa mga survivors ng non-remarriage. Pangatlo is yung mga IDs. At pang-apat is yung selfie photo ng senior citizen na nakahawak ng dyaryo. Once attached na lahat ng documents needed para sa pagpa-ACOP through online, so i-click nyo lang po yung arrow na sign at antayin natin kung kailan mag-feedback ang SSS sa inyong ginawang pagpa-ACOP. Kinakailangan ganito po yung resulta. Ito yung dapat na mukha or pwede nyo itong sundin na guide para naman meron kayong idea kung paano ito gagawin. At antayin lang ang respond ng SSS branch na malapit sa inyo at ganito din ang picture or ito din ang makukuha nyo mensahe. Antay lang natin ang notification ni SSS. Atin lang i-update ang ating Gmail account every now and then. And siguro mga 2 days or ilan, nakadepende po yan sa pag-send ng mga SSS branch malapit sa inyo. Kung paano po nila i-respond or anong time po nila i-respond yung kasagutan nila sa inyong ACOP. And once na na-notify na kayo ni SSS, at nakita nila na tama na po yung ACOP ninyo, so that's the time po na okay na po yung ano nyo. Pero paano kung na-hold or hindi na po kayo nakatanggap ng tawag dito, pension? Ano yung pong gagawin? So ang gagawin ninyo, pumunta kayo mismo sa SSS branch at mag-inquire or magpa-activate at magpa-ACOP or bigay yung mga documents para sa pa-ACOP. And it takes a month or 2 months before mabalik ang inyong pension. So, and I hope na marami kayong nakuhang aral sa ating vlog. And sana'y clear and concise yung mga naibigay ko na detalye. And if there's something na kulang sa aking vlog, feel free po to comment down below. So, this process is para po sa mga hindi pa alam paano magpa-ACOP. So wag lang kayo mag-bash if alam na namin yan, ganito ganyan. This is again para sa mga hindi pa alam kung paano ang proseso sa pagpa-ACOP. Iniisa-isa ko po yun para mas klaro at mas concise ang mga detalye na mababasa at mapakinggan ninyo dito sa aking vlog. Na sana'y tulungan nyo ang channel na ito na mag-grow by just subscribing it. And kung nais mo naging updated ka pa sa mga videos na i-upload ko pa dito sa aking YouTube channel, i-bell notification mo na. See you again next time sa aking vlog. Bye bye!